Nehemias. Unang kabanata. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hachalias. Nangyari nga sa buwan ng Chislu sa ika-20 taon, samantalang ako'y nasa bahay-hari sa Susan. Na si Hanani, na isa sa aking mga kapatid ay dumating, siya at ilang lalaki na mula sa Juda. At tinanong ko sila ng tungkol sa mga Judyo na nakatanan na nangaiwan sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. At sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nabagsak at ang mga pintuang bayan ay nangasunog sa apoy. At nangyari, nang marinig ko ang mga salitang ito, na ako'y naupo at umiyak at nanangis na ilang araw at ako'y nagayuno at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. At nagsabi, aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon, na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa Kaniya at nangag-iingat ng Kaniyang mga utos. Pakinggan ngayon ang iyong tainga at idilat ang iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sangbahayan ng aking magulang ay nagkasala. Kami ay lubhang nagpakahamak laban sa iyo at hindi nangagingat ng mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises. Alalahanin mo, isinasamo ko sa iyo ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises na sinasabi, kung kayo'y magsisalangsang, aking pangangalatin kayo sa lahat na bayan. Ngunit kung kayo'y magsibalik sa akin, at ingatan ninyo ang aking mga utos, at gawin bagaman ang nangatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, akin ngang pipisanin sila mula roon, at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan. Ang mga ito nga'y ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan, na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, pakinggan ngayon ng inyong pakinig ang dalangin ng iyong lingkod at ang dalangin ng iyong mga lingkod na nangasasayahang matakot sa iyong pangalan, at paginhawahin mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong lingkod sa araw na ito at pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Ngayoy tagahawak ako ng saro ng hari. Ikalawang kabanata. At nangyari sa buwan ng Nisan, sa ika-20 taon ni Artaxerxes na hari, nang ang alak ay nasa harap niya, na aking kinuha ang alak at ibinigay ko sa hari. Hindi nga ako nalungkot ng una sa kaniyang harapan. At sinabi ng hari sa akin, bakit ang iyong mukha ay malungkot, dangang wala kang sakit? Ito'y dili iba kundi kalungkutan ng puso. Nang magkagayoy natakot akong mainam. At sinabi ko sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman. Bakit ang aking mukha ay hindi malulungkot kung ang bayan ang dako ng mga libingan sa aking mga magulang ay giniba at ang mga pintuang bayan niyaon ay nasupukan ng apoy? Nang magkagayoy sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong hinihiling? Sa gayoy dumalangin ako sa Diyos ng langit. At nagsabi ako sa hari, kung ikinalulugod ng hari at kung ang iyong lingkod ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin ay suguin mo ako sa Juda, sa bayan ng libingan sa aking mga magulang upang aking maitayo. At ang hari ay nagsabi sa akin, ang reyna ay nakaupo naman sa siping niya. Magiging gaano kalao ng iyong paglalakbay at kailan ka babalik? Sa gayoy nalugod ang hari na suguin ako at nagtakda ako sa kaniya ng panahon. Bukod dito'y sinabi ko sa hari, kung ikinalulugod ng hari, bigyan ako ng mga sulat sa mga tagapamahala sa dako roon ng ilog upang ako'y kanilang paraanin hanggang sa ako'y dumating sa Juda. At isang sulat kay Asaph na tagapag-ingat ng gubat ng hari upang bigyan niya ako ng mga kahoy na magawang mga tahilan sa mga pintuang daan ng kastilo na nauukol sa bahay at sa kuta ng bayan at sa bahay na aking papasukan. At pinagkalooban ako ng hari ayon sa mabuting kamay ng aking Diyos na sumasa akin. Nang magkagayoy pumaroon ako sa mga tagapamahala sa dako roon ng ilog at ibinigay ko sa kanila ang mga sulat ng hari. Sinugo nga ako ng hari na may kasamang mga punong kawal ng hukbo at mga ngabayo. At nang mabalitaan ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na lingkod na Amonita, ay namanlaw na mainam sapagkat may naparoong isang lalaki upang hanapin ang ikagagaling ng mga anak ni Israel. Sa gayo'y naparoon ako sa Jerusalem at dumuon akong 3 araw.
At ako'y bumangon sa kinagabihan, ako at ilang lalaki na kasama ko. Ni hindi ko man isinaysay sa kanino man kung anong inilagak ng aking Diyos sa aking puso na gawin sa ikagagaling ng Jerusalem. Wala rin namang anumang hayop na kasama ako, liban sa hayop na aking sinasakyan. At ako'y lumabas ng kinagabihan sa pintuang bayan ng Libis, sa makatuwid bagay sa dako ng balon ng dragon, at sa pintuang bayan ng tapunan ng dumi, at minasdan ko ang mga kuta ng Jerusalem na nangabagsak at ang mga pintuang bayan na sinupok ng apoy. Nang magkagayoy nagpatuloy ako sa pintuang bayan ng bukal at sa tangke ng hari, ngunit walang dakong mararaanan ng hayop sa ilalim ko. Nang magkagayoy namaybay ako ng kinagabihan sa batis at aking minasdan ang kuta, at ako'y bumalik at pumasok sa pintuang bayan ng Libis at sa gayoy pumihit ako. At hindi naalaman ng mga pinuno kung saan ako naparoon o kung ano ang ginawa ko, ni hindi ko rin isinaysay sa mga Hudyo, ni sa mga saserdote man, ni sa mga mahal na tao man, ni sa mga pinuno man, ni sa nalabi man na gumagawa ng gawain. Nang magkagayoy sinabi ko sa kanila, inyong nakikita ang masamang kalagayan na kinaroroonan natin kung paanong ang Jerusalem ay guho at ang mga pintuang bayan nito ay nasunog sa apoy. Kayo'y parito at ating itayo ang kuta ng Jerusalem upang tayo'y huwag nang maging kadustahan. At isinaysay ko sa kanila ang kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin, at gayon din ang mga salita ng hari na sinalita niya sa akin. At kanilang sinabi, magbangon tayo at magtayo. Sa gayoy kanilang pinalakas ang kanilang mga kamay sa mabuting gawa. Ngunit nang mabalitaan ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na lingkod na Ammonita at ni Gesem na taga-Arabia, ay kanilang tinawanang mainam kami at hinamak kami at sinabi, ano itong bagay na inyong ginagawa? Manghihimagsik ba kayo laban sa hari? Nang magkagayoy sumagot ako sa kanila at sinabi ko sa kanila, ang Diyos ng langit siya ang magpapaginhawa sa amin. Kaya't kaming kaniyang mga lingkod ay magbabangon at magtatayo, ngunit kayo'y walang bahagi o matuwid man o alaala man sa Jerusalem. 3 kabanata. Nang magkagayoy si Eliasib na pangulong saserdote ay tumayo na kasama ng kaniyang mga kapatid na mga saserdote at kanilang itinayo ang pintuang bayan ng mga tupa. Kanilang itinalaga at inilagay ang mga pinto niyaon. Hanggang sa muog ng Mea ay kanilang itinalaga, hanggang sa muog ng Hananil. At sumunod sa kaniya ay nagsipagtayo ang mga lalaki ng Jericho, at sumunod sa kanila ay nagtayo si Zacher na anak ni Imri. At ang pintuang bayan ng mga isda ay itinayo ng mga anak ni Sena. Kanilang inilapat ang mga tahilan niyaon, at inilagay ang mga pinto niyaon, ang mga trangka niyaon, at ang mga halang niyaon. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Meremoth na anak ni Urias, na anak ni Kos. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Mesulam, na anak ni Berechias, na anak ni Mesezabel. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Sadok na anak ni Baana. At sumunod sa kanila ay hinusay ng mga Tekoita, ngunit hindi inilagay ng kanilang mga mahal na tao ang kanilang mga leeg sa gawain ng kanilang Panginoon. At ang dating pintuang bayan ay hinusay ni Joyada, na anak ni Pasea at ni Mesulam na anak ni Besodias. Kanilang inilapat ang mga tahilan niyaon at inilagay ang mga pinto niyaon at ang mga trangka niyaon at ang mga halang niyaon. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Melatias na Gabaonita at ni Gadon na Meronotita ng mga lalaking taga-Gabaon at taga-Mispa na ukol sa luklukan ng tagapamahala sa dako roon ng ilog. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Uziel na anak ni Harhaya na platero. At sumunod sa kaniya ay hinusay ni Hananias na isa sa mga manggagawa ng pabango at kanilang pinagtibay ang Jerusalem hanggang sa maluwang na kuta. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Repias na anak ni Hur na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Jedias na anak ni Harumaph sa tapat ng kaniyang bahay. At sumunod sa kaniya ay hinusay ni Hatus na anak ni Hasbanias. Ang ibang bahagi at ang muog ng mga hurno ay hinusay ni Malkias na anak ni Harim at ni Hasub na anak ni Pahat Moab. At sumunod sa kaniya ay hinusay ni Salum na anak ni Lohes na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem, niya at ng kaniyang mga anak na babae. Ang pintuang bayan ng Libis ay hinusay ni Hanon at ng mga taga-Zanoa. Kanilang itinayo at inilagay ang mga pinto niyaon, ang mga trangka niyaon at ang mga halang niyaon at 1,000 siko sa kuta hanggang sa pintuang bayan ng tapunan ng dumi. At ang pintuang bayan ng tapunan ng dumi ay hinusay ni Malkias na anak ni Rechab
na pinununo ng distrito ng Beth Hakerem, kaniyang itinayo at inilagay ang mga pinto niyaon, ang mga trangka niyaon at ang mga halang niyaon. At ang pintuang bayan ng Bukal ay hinusay ni Salum na anak ni Cholhote na pinuno ng distrito ng Mispa, kaniyang itinayo at tinakpan at inilagay ang mga pinto niyaon, ang trangka niyaon at ang mga halang niyaon at ang pader ng tangke ng sela sa tabi ng halamanan ng hari hanggang sa mga baitang napaibaba mula sa bayan ni David. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Nehemias na anak ni Azbuk na pinuno ng kalahating distrito ng Beth-sur hanggang sa dako ng tapat ng mga libingan ni David at hanggang sa tangke na ginawa at hanggang sa bahay ng mga makapangyarihang lalaki. Sumunod sa kanya ay hinusay ng mga Levita ni Rehum na anak ni Bani. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Asabias na pinuno ng kalahating distrito ng Seila na pinakadistrito niya. Sumunod sa kanya ay hinusay ng kanilang mga kapatid ni Bavai na anak ni Henadad na pinuno ng kalahating distrito ng Seila. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Ezer na anak ni Jesua na pinununo ng Mispa na ibang bahagi sa tapat ng sampahan sa lagayan ng mga sandata sa pagliko ng kuta. Sumunod sa kanya ay hinusay na masikap ni Baruch na anak ni Sakai ang ibang bahagi mula sa may pagliko ng kuta hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib na pangulong saserdote. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Meremoth na anak ni Urias na anak ni Kos ang ibang bahagi mula sa pintuan ng bahay ni Eliasib hanggang sa hangganan ng bahay ni Eliasib. At sumunod sa kanya ay hinusay ng mga saserdote ng mga lalaki sa kapatagan. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Benjamin at ni Hasub sa tapat ng kanilang bahay. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Azarias na anak ni Maasiyas na anak ni Ananias sa siping ng kaniyang sariling bahay. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Binui na anak ni Henadad ang ibang bahagi mula sa bahay ni Azarias hanggang sa pagliko ng kuta at hanggang sa sulok. Si Paal na anak ni Uzai ay naghusay ng tapat ng may pagliko ng kuta at ng muog na lumalabas mula sa lalong mataas na bahay ng hari na nasa tabi ng looban ng bantay. Sumunod sa kaniya ay si Pedaya na anak ni Pharos ang naghusay. Ang mga Nethineo nga ay nagsitahan sa Ophel hanggang sa dako na nasa tapat ng pintuang bayan ng tubig sa dakong silanganan at ng muog na nakalabas. Sumunod sa kaniya ay hinusay ng mga Tekuita ang ibang bahagi sa tapat ng malaking muog na nakalabas at hanggang sa pader ng Ophel. Sa itaas ng pintuang bayan ng mga kabayo, mga saserdote ang naghusay na bawat isay sa tapat ng kaniyang sariling bahay. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Sadok na anak ni Immer sa tapat ng kaniyang sariling bahay. At sumunod sa kaniya ay hinusay ni Simayas na anak ni Sechanias na tagatanod ng pintuang silanganan. Sumunod sa kaniya ay hinusay ni Hananias na anak ni Selemias at ni Anun na ika-anim na anak ni Salaf ang ibang bahagi. Sumunod sa kaniya ay hinusay ni Mesulam na anak ni Berekias sa tapat ng kaniyang silid. Sumunod sa kaniya ay hinusay ni Malkias na isa sa mga platero sa bahay ng mga Nethineo at sa mga ngalakal sa tapat ng pintuang bayan ng Hamipkad at sa sampahan sa sulok. At sa pagitan ng sampahan sa sulok at ng pintuang bayan ng mga tupa, ang naghusay ay ang mga platero at ang mga ngalakal. Ika-4 na kabanata, ngunit nangyari na nang mabalitaan ni Sanballat na aming itinayo ang kuta, siya ay naginit at nagalit na mainam at tinuya ang mga Judyo. At siya ay nagsalita sa harap ng kaniyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria at nagsabi, "Anong ginagawa nitong mahihinang Hudyo? Magpapakatibay ba sila? Mangaghahain ba sila? Wawakasan ba nila sa isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa mga bunton ng dumi, dangang nangasunog na ang mga yaon?" Si Tobias nga na Amonita ay nasa tabi niya at sinabi niya, "Bagaman sila'y nangagtatayo, kung ang isang Zora ay sumampa, ibabagsak ang kanilang mga batong kuta. Dinggin mo, o aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak, at ibalik mo ang kanilang pagdusta sa kanilang sariling ulo at ibigay mo sila sa pagkasamsam sa isang lupain sa pagkabihag. Huwag mong ikubli ang kanilang kasamaan at huwag mong pawiin ang kanilang kasalanan sa harap mo, sapagkat kanilang minungkahi ka sa galit sa harap ng mga manggagawa. Sa gayoy aming itinayo ang kuta, at ang buong kuta ay nahusay hanggang sa kalahatian ng taas niyaon, sapagkat ang bayan ay nagkaroon ng kaloobang gumawa. Ngunit nangyari na nang mabalitaan ni Sanballat at ni Tobias at ng mga taga-Arabia at ng mga Amonita at ng mga Asdodita na ipinatuloy ang paghuhusay ng mga kuta ng Jerusalem at ang mga sira ay pinasimulang tinakpan, sila nga'y nangaginit na mainam.
At nagsipagbanta silang lahat na magkakasama upang magsiparoon at magsilaban sa Jerusalem at upang manggulo roon. Ngunit kami ay nagsidalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila araw at gabi dahil sa kanila. At ang Juda ay nagsabi, nawalan ng lakas ang mga tagadala ng mga pasan at may maraming dumi na ano pat hindi kami makapagtayo ng kuta. At sinabi ng aming mga kalaban, sila'y hindi mga kakaalam o mga kakakita man hanggang sa kami ay magsidating sa gitna nila at patayin sila at ipatigil ang gawain. At nangyari, na nang magsidating ang mga Judyo na nagsisitahan sa saiping nila, sinabi nila sa aming makasangpu mula sa lahat na dako, kayo'y marapat magsibalik sa amin. Kaya't inilagay ko sa mga pinakamababang dako ng pagitan ng likuran ng kuta sa mga luwal na dako. Sa makatuwid bagay aking inilagay ang bayan ayon sa kanilang mga angkan, pati ng kanilang mga tabak, ng kanilang mga sibat at ng kanilang mga busog. At ako'y tumingin at tumayo at nagsabi sa mga mahal na tao at sa mga pinuno at sa nalabi sa bayan, huwag kayong mga takot sa kanila, inyong alalahanin ng Panginoon na dakila at kakilakilabot at ipakipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang inyong mga asawa at ang inyong mga bahay. At nangyari, nang mabalitaan ang aming mga kaaway na naaalaman namin at iniuwi sa wala ng Diyos ang kanilang payo, na kami na nagsibalik na lahat sa kuta, bawat isa'y sa kaniyang gawa. At nangyari mula ng panahong yaon na kalahati sa aking mga lingkod ay nagsigawa sa gawain at kalahati sa kanila ay nagsisihawak ng mga sibat, mga kalasag at mga busog at ng mga baluti. At ang mga pinuno ay nangasa likuran ng buong sangbahayan ng Juda. Silang nangagtayo ng kuta at silang nangagpapasa ng mga pasan ay nagsipagsakbat. Bawat isa'y may isa ng kaniyang mga kamay na iginagawa sa gawain at may isa na inihahawak ng kaniyang sakbat. At ang mga manggagawa, bawat isa'y may kaniyang tabak na nakasabit sa kaniyang tagiliran at gayon gumagawa. At ang nagpapatunog ng pakakak ay nasa siping ko. At sinabi ko sa mga mahal na tao at sa mga pinuno at sa nalabi sa bayan, ang gawain ay malaki at malaon at tayo nang nagkakahiwalay sa kuta, isa'y malayo sa isa. Sa anumang dako na inyong marinig ang tunog ng pakakak ay makipisan kayo sa amin, ipakikipaglaban tayo ng ating Diyos. Ganito nagsigawa kami sa gawain at kalahati sa kanila ay nagsisihawak ng mga sibat mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa ang mga bituin ay magsilitaw. Sinabi ko rin ng panahong yaon sa bayan, magsitahan bawat isa sa Jerusalem na kasama ng kani-kaniyang lingkod upang sa gabi ay maging bantay sila sa atin at makagawa sa araw. Sa gayoy maging ako niyang aking mga kapatid man, niyang aking mga lingkod man, niyang mga lalaki mang bantay na nagsisisunod sa akin, ay walang naghubad sa amin ng aming mga suot, na bawat isa'y yumaon na may kaniyang sandata sa tubig. 5 kabanata. Nang magkagayoy umaling-aw-ngaw ang malakas na daing ng bayan at ng kanilang mga asawa laban sa kanilang mga kapatid na mga Judyo. Sapagkat may nagsisipagsabi, kami ang aming mga anak na lalaki at babae ay marami. Tulutan kaming magsikuha ng trigo upang aming makain at mabuhay kami. May nagsisipagsabi naman, aming isinasangla ang aming mga bukid at ang aming mga ubasan at ang aming mga bahay. Tulutan kaming magsikuha ng trigo dahil sa kasalatan. May nagsisipagsabi naman, aming ipinangutang ng salapi ang buwis sa hari na hinihingi sa aming mga bukid at aming mga ubasan. Gayon may ang aming laman ngayon ay gaya ng laman ng aming mga kapatid, ang aming mga anak ay gaya ng kanilang mga anak, at narito, aming dinadala sa pagkaalipin ng aming mga anak na lalaki at babae upang maging mga alipin, at ang iba sa aming mga anak na babae ay nangadala sa pagkaalipin. Wala man lamang kaming kapangyarihang makatulong, sapagkat ibang mga tao ang nagtatangkilik ng aming bukid at ng aming mga ubasan. At ako'y nagalit na mainam nang aking marinig ang kanilang daing at ang mga salitang ito. Nang magkagayoy sumangguni ako sa aking sarili at nakipagtalo ako sa mga mahal na tao at sa mga pinuno at nagsabi sa kanila, kayo'y nangagpapatubo bawat isa sa kaniyang kapatid, at ako'y nagdaos ng malaking kapulungan laban sa kanila. At sinabi ko sa kanila, kami ayon sa aming kaya aming tinubos ang aming mga kapatid na mga Judyo na mga naipagbili sa mga bansa, at inyo ba ring ipagbibili ang inyong mga kapatid at sila'y maipagbibili sa amin? Nang magkagayoy nagsitahimik sila at hindi nakasumpong kailanman ng salita,
Sinabi ko rin, ang bagay na inyong ginagawa ay hindi mabuti. Hindi ba kayo marapat magsilakad sa takot sa ating Diyos dahil sa pagdusta ng mga bansa na ating mga kaaway? At ako'y gayon din, ang aking mga kapatid at ang aking mga lingkod ay nangutang sa kanila ng salapi at trigo. Isinasamo ko sa inyo na ating iwan ang patubong ito. Isinasamo ko sa inyo na isauli ninyo sa kanila sa araw ding ito ang kanilang mga bukid at ang kanilang mga ubasan, ang kanilang mga olibuhan at ang kanilang mga bahay. Gayon din ang ikasangdaang bahagi ng salapi at ng trigo, ng alak at ng langis na inyong hinihingi sa kanila. Nang magkagayoy sinabi nila, aming isasauli at wala kaming hihilingin sa kanila, gayon namin gagawin, gaya ng iyong sinasabi. Nang magkagayoy tinawag ko ang mga saserdote at pinanumpa ko sila na sila'y magsisigawan ng ayon sa pangakong ito. Ipinagpag ko naman ang aking laylayan at ako'y nagsabi, ganito ipagpag ng Diyos ang bawat tao mula sa kaniyang bahay at mula sa kaniyang gawain na hindi tumupad ng pangakong ito sa makatuwid bagay ganito ipagpag siya at mahungkag. At ang buong kapisanan ay nagsabi, siya nawa at pumuri sa Panginoon at ginawa ng bayan ayon sa pangakong ito. Bukod dito'y mula sa panahon na ako'y mahalal na kanilang tagapamahala sa lupain ng Juda mula sa ika-20 taon hanggang sa ika-32 taon ni Artajerjes na hari, sa makatuwid bagay 12 taon, ako at ang aking mga kapatid ay hindi nagsikain ng tinapay ng tagapamahala. Ngunit ang mga dating tagapamahala na una sa akin ay naging pasan sa bayan at kumuha sa kanila ng tinapay at alak bukod sa 40 siklong pilak. Oo, pati ng kanilang mga lingkod ay nagpupuno sa bayan, ngunit ang gayon ay hindi ko ginawa dahil sa takot sa Diyos. Oo, ako nama'y nagpatuloy sa gawain ng kutang ito na hindi man lamang kami nagsibili ng anumang lupain at ang lahat ng aking mga lingkod ay nagpipisan doon sa gawain. Bukod dito'y nagkaroon sa dulangko ng mga Hudyo at mga pinuno na 150 tao bukod sa nagsiparoon sa amin na mula sa mga bansa na nasa palibot namin. Ang inihahanda nga sa bawat araw ay 1 baka at 6 na piling tupa. Mga ibon naman ay nahanda sa akin at minsan sa 10 araw ay sari-saring alak na masagana. Gayon may sa lahat ng ito ay hindi ako humingi ng tinapay sa tagapamahala sapagkat ang pagkaalipin ay mabigat sa bayang ito. Alalahanin mo ako, o aking Diyos, sa ikabubuti lahat na aking ginawa dahil sa bayang ito. 6 na kabanata, nangyari nga ng maibalita kay Sanballat at kay Tobias at kay Gesem na taga-Arabia at sa nalabi sa aming mga kaaway na aking naitayo na ang kuta at wala nang sirang naiiwan doon. Bagaman hanggang sa panahong yaon ay hindi ko pa nailalagay ang mga pinto sa mga pintuang bayan. Na si Sanballat at si Gesem ay nagsugo sa akin na nagpapasabi, ikaw ay parito, magkikita tayo sa isa ng mga nayon sa mga kapatagan ng Ono. Ngunit pinag-isipan nila akong gawan ng masama. At ako'y nagsugo ng mga sugo sa kanila na nang nagsasabi, ako'y gumagawa ng dakilang gawain na ano pat hindi ako makababa. Bakit ititigil ang gawain habang aking maiiwan at binababa kayo? At sila'y nangagsugo sa aking makaapat sa dahilang ito. At sinagot ko sila ng ayon sa gayunding paraan. Nang magkagayoy sinugo ni Sanballat ang kaniyang lingkod sa akin ng gaya ng paraan ng 5 na may bukas na sulat sa kaniyang kamay. Na kinasusulatan, naibalita sa mga bansa at sinasabi ni Gasmo na ikaw at ang mga Judyo ay nag-aakalang manghimagsik na siyang kadahilanan ng iyong pagtatayo ng kuta at ikaw ay magiging kanilang hari ayon sa mga salitang ito. At ikaw naman ay naghalal ng mga propeta upang magsipangaral tungkol sa iyo sa Jerusalem na nangagsasabi, may isang hari sa Juda at ngayoy ibabalita sa hari ang ayon sa mga salitang ito. Parito ka nga ngayon at magsanggunian tayo. Nang magkagayoy nagsugo ako sa kaniya na aking sinasabi, walang ganyang mga bagay na nagawa na gaya ng iyong sinasabi, kundi iyong mga pinagbubuhat sa iyong sariling puso. Sapagkat ibig nilang lahat na sidlan ng takot kami na sinasabi, ang kanilang mga kamay ay manganghihina sa gawain na ano't hindi mayayari. Ngunit ngayon, O Diyos, palakasin mo ang aking mga kamay. At ako'y naparoon sa bahay ni Semayas na anak ni Delayas na anak ni Mehetabil na nakulong. At kaniyang sinabi, tayo'y magpupulong na magkakasama sa bahay ng Diyos sa loob ng templo at ating isara ang mga pinto ng templo sapagkat sila'y magsisiparito upang patayin ka. Oo, sa kinagabihay magsisiparito sila upang patayin ka. At aking sinabi, tatakas ba ang isang lalaking gaya ko? At sino kaya? Na sa paraang gaya ko
ay paroroon sa templo upang iligtas ang kaniyang buhay? Hindi ako papasok. At nahalata ko at narito hindi siya sinugo ng Diyos, kundi kaniyang sinaysay ang hulang ito laban sa akin. At inupahan siya ni Tobias at ni Sanballat. Dahil sa bagay na ito, inupahan siya upang ako'y matakot at gumawa ng gayon at magkasala at upang sila'y magkaroon ng dahilan sa isang masamang pinaka-hiwatig upang kanilang madusta ako. Alalahanin mo, o aking Diyos, si Tobias at si Sanballat ayon sa ganitong mga gawa nila at gayon din ang propetisa na Noadias at ang nalabi sa mga propeta na ibig nilang sidlan ako ng katakutan. Sa gayo'y natapos ang kuta sa ika-25 araw ng buwan ng Elul sa 52 araw at nangyari nang mabalitaan ng lahat naming mga kaaway na ang lahat ng mga bansa na nangasa palibot namin ay nangatakot at nangalumatang mainam sapagkat kanilang nahalata na ang gawang ito ay gawa ng aming Diyos. Bukod dito'y sa mga araw na yaoy ang mga mahal na tao sa Juda ay nangagpadala ng maraming sulat kay Tobias at ang mga sulat ni Tobias ay dumating sa kanila sapagkat marami sa Juda na nanganumpa sa kaniya sapagkat siya ay manugang ni Sechanias na anak ni Ara at ang kaniyang anak na si Yohanan ay nag-asawa sa anak na babae ni Mesulam na anak ni Berechias. Sila namay nangagsalita ng kaniyang mga mabuting gawa sa harap ko at ibinalita ang aking mga salita sa kaniya. At si Tobias ay nagpadala ng mga sulat upang sidlan ako ng katakutan. Ika-7 kabanata. Nangyari nga nang ang kuta ay maitayo at aking mailagay ang mga pinto at ang mga tagatanod pinto at ang mga awit at ang mga Levita ay mga halal. Na aking ibinigay kay Hanani, na aking kapatid at kay Hananias na tagapamahala ng kuta ang pamamahala sa Jerusalem sapagkat siya ay tapat na lalaki at natatakot sa Diyos na higit kaysa marami. At aking sinabi sa kanila, huwag buksan ang mga pintuang bayan ng Jerusalem hanggang sa ang araw ay uminit. At samantalang sila'y nangagbabantay, isara nila ang mga pinto at inyong mga itrangka. At kayo'y mangaghalal ng mga bantay sa mga taga-Jerusalem, bawat isa'y sa kaniyang pagbabantay, at bawat isa'y sa tapat ng kaniyang bahay. Ang bayan nga ay maluwang at malaki, ngunit ang mga tao ay kakaunti roon, at ang mga bahay ay hindi na itatayo pa. At inilagak ng aking Diyos sa aking puso na pisanin ang mga mahal na tao at ang mga pinuno at ang bayan upang mga bilang ayon sa talaan ng lahi. At aking nasumpungan ang aklat ng talaan ng lahi nila na nagsiyahon noong una at aking nasumpungang nakasulat doon. Ang mga ito sa nangadala, ang mga anak ng lalawigan na nagsiyahon mula sa pagkabihag na dinala ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia at nagsibalik sa Jerusalem at sa Juda na bawat isa'y sa kaniyang bayan. Na siyang nagsisama kay Zorobabel, kay Yesua, kay Nehemias, kay Azarias, kay Ramias, kay Nahamani, kay Mardocheo, kay Bilsan, kay Misperet, kay Bigvai, kay Nehum, kay Baana. Ang bilang ng mga lalaki ng Israel ay ito. Ang mga anak ni Paros, 2,172. Ang mga anak ni Sephatias, 372. Ang mga anak ni Ara, 652. Ang mga anak ni Pahath Moab sa mga anak ni Jesua at ni Joab, 2,818. Ang mga anak ni Elam, 1,254. Ang mga anak ni Zatu, 845. Ang mga anak ni Zakai, 760. Ang mga anak ni Binui, 648. Ang mga anak ni Bebay, 628. Ang mga anak ni Azgad, 2,322. Ang mga anak ni Adonikam, 667. Ang mga anak ni Bigvai, 2,067. Ang mga anak ni Adin, 655. Ang mga anak ni Ater, ni Ezekias, 78. Ang mga anak ni Hasum, 328. Ang mga anak ni Besai, 324. Ang mga anak ni Harif, 112. Ang mga anak ni Gabaon, 75. Ang mga lalaki ng Bethlehem at ng Netofa, 188. Ang mga lalaki ng Anathoth, 128. Ang mga lalaki ng Beth Azmaveth, 42. Ang mga lalaki ng Chiriath Jearim, ng Chephra at ng Beeroth, 743. Ang mga lalaki ng Rama at ng Geba, 621. Ang mga lalaki ng Mishmas, 122. Ang mga lalaki ng Beth-El at ng Ai, 123.
Ang mga lalaki ng 1,052. Ang mga anak ng isang Elam, 1,254. Ang mga anak ni Harim, 320. Ang mga anak ni Jericho, 345. Ang mga anak ni Lod, ni Hadid at ni Ono, 721. Ang mga anak ni Senaa, 3,930. Ang mga saserdote, ang mga anak ni Jedaias sa sangbahayan ni Jesua, 973. Ang mga anak ni Immer, 1,052. Yung mga anak ni Pashur, 1,247. Ang mga anak ni Harim, 1,017. Ang mga Levita, ang mga anak ni Jesua ni Kadmiel, sa mga anak ni Odevia, 74. Ang mga awit. Ang mga anak ni Asaph, 148. Ang mga tagatanod pinto, ang mga anak ni Salom, ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Akub, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Sobay, 138. Ang mga Nethineo, ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Hasufa, ang mga anak ni Thabaoth, ang mga anak ni Seros, ang mga anak ni Siaa, ang mga anak ni Fadon, ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Salmai, ang mga anak ni Hanan, ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Gahar, ang mga anak ni Rehaya, ang mga anak ni Resin, ang mga anak ni Nekoda, ang mga anak ni Gazam, ang mga anak ni Uza, ang mga anak ni Faseya, ang mga anak ni Besai, ang mga anak ni Meunim, ang mga anak ni Nephisesim, ang mga anak ni Bakbuk, ang mga anak ni Hakufa, ang mga anak ni Harhur, ang mga anak ni Baslit, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa, ang mga anak ni Barkos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Tema, ang mga anak ni Nesya, ang mga anak ni Hatifa, ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon, ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Sophereth, ang mga anak ni Perida, ang mga anak ni Jahala, ang mga anak ni Darkon, ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Saphatias, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Pochereth Hasebaim, ang mga anak ni Amon. Lahat ng Nethineo at ang mga anak ng mga lingkod ni Solomon ay 372. At ang mga ito ang nagsiyahon mula sa Telmela, Telharsa, Cherub, Adon at Immer. Ngunit hindi nila naipakilala ang mga sangbahayan ng kanilang mga magulang o ang kanilang binhiman kung mga taga-Israel. Ang mga anak ni Delaya, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Nekoda, 642. At sa mga saserdote, ang mga anak ni Hobayas, ang mga anak ni Kos, ang mga anak ni Barzillai, na nag-asawa sa anak ni Barzillai, na Galaadita, at tinawag ayon sa kanilang pangalan. Ang mga ito ay nagsihanap ng kanilang talaan ng lahi sa mga yaon na nangabilang sa pamamagitan ng talaan ng lahi, ngunit hindi nasumpungan, kaya't sila'y nangabilang na hawa at nangaalis sa pagkasaserdote. At ang tagapamahala ay nagsabi sa kanila na sila'y huwag magsikain ng mga kabanal-banalang bagay hanggang sa tumayo ang isang saserdote na may Urim at may Thummim. Ang buong kapisanang magkakasama ay 42,360. Bukod sa kanilang mga bataang lalaki at babae na may 7,337 at sila'y may 245 na mga awit na lalaki at babae. Ang kanilang mga kabayo ay 736, ang kanilang mga mula 245, ang kanilang mga kamelyo 435, ang kanilang mga asno 6,720. At ang mga iba sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangagbigay sa gawain. Ang tagapamahala ay nagbigay sa ingatang yaman ng 1,000 darikong ginto, 50 mangkok, 530 bihisan ng mga saserdote. At ang iba sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangagbigay sa ingatang yaman ng gawain ng 20,000 darikong ginto at 2,200 librang pilak. At ang nangalabi sa bayan ay nangagbigay ng 20,000 darikong ginto at 2,000 librang pilak at 67 bihisan ng mga saserdote. Sa gayoy ang mga saserdote at ang mga Levita at ang mga tagatanod pinto at ang mga awit at ang iba sa bayan at ang mga Nethineo at ang buong Israel ay nagsitahan sa kanilang mga bayan. At nang dumating ang 7 buwan ang mga anak ni Israel ay nangasa kanilang mga bayan. 8 kabanata.
At ang buong bayan ay nagpipisan na parang isang lalaki sa luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig. At sila'y nangagsalita kay Ezra na kalihim na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na iniutos ng Panginoon sa Israel. At dinala ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan sa harap ng kapisanan ng mga lalaki at mga babae at lahat na makadidinig na may kaalaman ng unang araw ng 7 buwan. At binasa niya roon sa harap ng luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng makakaalam. At ang mga pakinig ng buong bayan ay nakikinig sa aklat ng kautusan. At si Ezra na kalihim ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa sa panukalang ito. At sa tabi niya ay nakatayo si Matithias at si Sema at si Anayas at si Urias at si Hilcias at si Maasiyas sa kaniyang kanan. At sa kaniyang kaliwa si Pedayas at si Misael at si Malkiyas at si Hasum at si Hasbedana, si Zacarias at si Mesulam. At binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan sapagkat siya ay nasa mataas sa buong bayan at nang kaniyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. At si Ezra ay pumuri sa Panginoon na dakilang Diyos at ang buong bayan ay sumagot, siya nawa, na may pagtataas ng kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at nagsisamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukha ay nakatungo sa lupa. Si Jesua naman at si Bani at si Serebias at si Jamin, si Akub, si Sabethai, si Odias, si Maasiyas, si Kelita, si Azarias, si Jozabed, si Hanan, si Pelaya at ang mga Levita ay nangagpakilala sa bayan ng kautusan at ang bayan ay nakatayo sa kanilang dako. At sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. At si Nehemias na siyang tagapamahala at si Ezra na saserdote na kalihim at ang mga Levita na nangagturo sa bayan ay nangagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy ni magsiiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Nang magkagayoy kaniyang sinabi sa kanila, magsilakad kayo ng inyong lakad, magsikain kayo ng taba, at magsiinom kayo ng matamis, at mangagpadala kayo ng mga bahagi roon sa walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag din kayong mga manglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. Sa gayoy napatahimik ng mga Levita ang buong bayan na sinasabi, kayo'y magsitahimik sapagkat ang kaarawan ay banal, ni huwag man kayong mamanglaw. At ang buong bayan ay yumaon ng kanilang lakad na nagsikain at nagsiinom at nangagpadala ng mga bahagi at nangagsayang mainam sapagkat kanilang nabatid ang mga salita na ipinahayag sa kanila. At ng ikalawang araw ay nagpipisa ng mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng buong bayan, ang mga saserdote at ang mga Levita, kay Ezra na kalihim upang makinig sa mga salita ng kautusan. At kanilang nasumpungang nakasulat sa kautusan kung paanong iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na ang mga anak ni Israel ay magsitahan sa mga balag sa kapistahan ng 7 buwan. At kanilang ihahayag at itatanyag sa lahat ng kanilang mga bayan at sa Jerusalem na sasabihin, magsilabas kayo sa bundok at magsikuha kayo ng mga sangang olibo at ng mga sangang olibong gubat at ng mga sangang mirto at mga sangang palma at mga sangang mga mayabong na punong kahoy upang magsigawa ng mga balag gaya ng nakasulat. Sa gayoy lumabas ang bayan at nangagdala sila at nagsigawa ng mga balag bawat isa'y sa bubungan ng kaniyang bahay at sa kanilang mga looban at sa mga looban ng bahay ng Diyos at sa luwal na dako ng pintuang bayan ng tubig at sa luwal na dako ng pintuang bayan ng Ephraim. At ang buong kapisanan nila na bumalik na mula sa pagkabihag ay gumawa ng mga balag at tumahan sa mga balag sapagkat mula ng mga araw ni Josue na anak ni Nun hanggang sa araw na yaon ay hindi nagsigawa ang mga anak ni Israel ng gayon at nagkaroon ng totoong malaking kasayahan. Gayon din naman araw-araw, mula sa unang araw hanggang sa huling araw, kaniyang binasa ang aklat ng kautusan ng Diyos at kanilang ipinagdiwang ang kapistahan na 7 araw at sa 8 araw ay takdang kapulungan ayon sa ayos. Ikasiyam na kabanata ng 24 na araw nga ng buwang ito ay nagpupulong ang mga anak ni Israel na may pag-aayuno at may pananamit na magaspang at may lupa sa ulo nila. At ang binhi ni Israel
ay nagsihiwalay sa lahat na taga-ibang bayan at nagsitayo at nangagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga magulang. At sila ay nagsitayo sa kanilang dako at bumasa sa aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Diyos ng 1/4 na bahagi ng araw, at ang 1/4 na bahagi ay nagpahayag ng kasalanan at nagsisamba sa Panginoon nilang Diyos. Nang magkagayoy nagsitayo sa mga baitang ng mga Levita, si Jesua at si Bani, si Kadmiel, si Sebanias, si Buni, si Serebias, si Bani at si Chenani, at nagsidaing ng malakas sa Panginoon nilang Diyos. Nang magkagayoy ang mga Levita, si Jesua at si Kadmiel, si Bani at si Hosabnias, si Serebias, si Odayas, si Sebanias at si Petaya ay nagsipagsabi, "Kayo'y magsitayo at magsipuri sa Panginoon ninyong Diyos na mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, at purihin ang iyong maluwalhating pangalan na nataas ng higit sa lahat ng pagpapala at pagpuri. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat na natatanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat na nangaroon, at iyong pinamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Ikaw ang Panginoon na Diyos na siyang pumili kay Abram at naglabas sa kaniya sa Ur ng mga Kaldeo at nagbigay sa kaniya ng pangalang Abraham. At nasumpungan mo ang kaniyang puso na tapat sa harap mo at nakipagtipan ka sa kaniya upang ibigay ang lupain ng Kananeo, ng Hetheo, at ng Amorheo, at ng Ferizeo, at ng Jebuseo, at ng Gergeseo upang ibigay sa kaniyang binhi at tumupad ng iyong mga salita sapagkat ikaw ay matuwid. At iyong nakita ang kadalamhatian ng aming mga magulang sa Ehipto at iyong dininig ang kanilang daing sa tabi ng dagat na mapula. Nagpakita ka ng mga tanda at mga kababalaghan kay Faraon at sa lahat niyang mga lingkod at sa buong bayan ng kaniyang lupain, sapagkat iyong nakilala na sila'y nagsigawa na may kapalaluan laban sa kanila, at ipinagimbot mo ikaw ng pangalan gaya sa araw na ito. At iyong hinawi ang dagat sa harap nila, na anupat sila'y nagsidaan sa gitna ng dagat sa tuyong lupa, at ang mga manghahabol sa kanila ay iyong ibinulusok sa mga kalaliman na gaya ng isang bato sa malalim na tubig. Bukod dito iyong pinatnubayan sila sa isang tila haliging ulap sa araw at sa isang tila haliging apoy sa gabi upang bigyan sila ng tanglaw sa daan na kanilang lalakaran. Ikaw rin naman ay bumaba sa bundok ng Sinai at nagsalita ka sa kanila mula sa langit at binigyan mo sila ng mga matuwid na kahatulan at mga tunay na kautusan, mga mabuting palatuntunan at mga utos. At ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na Sabat at nagutos ka sa kanila ng mga utos at ng mga palatuntunan at ng kautusan sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. At nagbigay ka sa kanila ng tinapay na mula sa langit sa kanilang pagkagutom at nilabasan mo sila ng tubig na mula sa malaking bato sa kanilang pagkauhaw at inutusan mo sila na magsipasok na ariin ang lupain na iyong isinumpa upang ibigay sa kanila. Ngunit sila at ang aming mga magulang ay nagsigawa na may kapalaluan at nagpatigas ng kanilang leeg at hindi dininig ang iyong mga utos. At nagsitanggi na magsisunod ni hindi man inalaala ang iyong mga kababalaghan na iyong ginawa sa gitna nila, kundi nagpatigas ng kanilang leeg at sa kanilang panghihimagsik ay naghalal ng isang punong kawal upang magsibalik sa kanilang pagkabihag. Ngunit ikaw ay Diyos na madaling magpatawad, mapagbiyaya at puspos ng kaawaan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kahabagan, at hindi mo pinabayaan sila. Oo, nang sila'y magsigawa sa kanila ng isang guyang binubo, at magsabi, "Ito ay iyong Diyos na nagahon sa iyo mula sa Ehipto," at sila'y nagsigawa ng malaking pamumungkahi. Gayon may ikaw sa iyong masaganang mga kaawaan ay hindi mo pinabayaan sila sa ilang. Ang tila haliging ulap ay hindi humiwalay sa kanila sa araw upang patnubayan sila sa daan, ni ang tila haliging apoy man sa gabi upang pagpakitaan sila ng liwanag at ng daan na kanilang lalakaran. Iyo rin namang ibinigay ang iyong mabuting espiritu upang turuan sila at hindi mo inaalis ang iyong mana sa kanilang bibig at bigyan mo sila ng tubig sa kanilang pagkauhaw. Oo, 40 taon na iyong kinandili sila sa ilang at hindi sila nagkulang ng anuman. Ang kanilang mga suot ay hindi na luma at ang kanilang mga paa ay hindi namaga. Bukod dito ay binigyan mo sila ng mga kaharian at mga bayan na iyong binahagi ayon sa kanilang mga bahagi. Sa gayo'y kanilang inari ang lupain ng Sehon, sa makatuwid bagay ang lupain ng hari sa Hesbon at ang lupain ni Og na hari sa Basan.
Ang kanila namang mga anak ay pinarami mo na gaya ng mga bituin sa langit at mga ipinasok mo sila sa lupain tungkol doon sa iyong sinabi sa kanilang mga magulang na sila'y magsiparoon upang ariin. Sa gayoy ang mga anak ay pumasok at inari ang lupain at iyong pinasuko sa harap nila ang mga mananahan sa lupain, ang mga Kananeo, at ibinigay mo sa kanilang mga kamay pati ng kanilang mga hari at ang mga bayan ng lupain upang magawa nila sa kanila kung ano ang kanilang ibigin. At sila'y nagsisakop ng mga bayan na nakukutan at ng matabang lupain at nangagari ng mga bahay na puno ng lahat na mabubuting bagay, ng mga balon na hinukay, ng mga ubasan at ng mga olibuhan at ng mga punong kahoy na may bungang sagana, na ano't sila'y nagsikain at nangabusog at naging mataba at nangaaliw sa iyong malaking kagandahang loob. Gayon may naging manunuway sila at nang himagsik laban sa iyo at tinaligdan ang iyong kautusan at pinatay ang iyong mga propeta na nangagpatotoo laban sa kanila na sila'y magsipanumbalik sa iyo at sila'y nagsigawa ng malaking pamumungkahi. Kaya't iyong ibinigay sila sa kamay ng kanilang mga kalaban na siyang nangagpapanglaw sa kanila. At sa panahon ng kanilang kabagabagan, nang sila'y magsidaing sa iyo, iyong dininig mula sa langit. At ayon sa iyong saganang mga kaawaan ay iyong binigyan sila ng mga tagapagligtas na nangagligtas sa kanila sa kamay ng kanilang mga kalaban. Ngunit pagkatapos ng kanilang kapahingahan sila'y nagsigawa uli ng kasamaan sa harap mo, kaya't pinabayaan mo sila sa kamay ng kanilang mga kaaway na ano't mga napanginoon sa kanila. Gayon may nang sila'y magsipanumbalik at magsidaing sa iyo, iyong dininig mula sa langit. At madalas na iyong iniligtas sila ayon sa iyong mga kaawaan. At sumaksi ka laban sa kanila upang mga ibalik mo sila sa iyong kautusan. Gayon may nagsigawa sila na may kapalaluan at hindi dininig ang iyong mga utos, kundi nangagkasala laban sa iyong mga kahatulan na kung gawin ng isang tao, siya'y mabubuhay sa kanila. At iniurong ang balikat at nagpatigas ng kanilang leeg at hindi nangakinig. Gayon may tiniis mong malaon sila at sumaksi ka laban sa kanila ng iyong espiritu sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Gayon may hindi sila nangakinig, kaya't ibinigay mo sila sa kamay ng mga bayan ng mga lupain. Gayon may sa iyong masaganang mga kaawaan ay hindi mo lubos na niwakasan sila o pinabayaan man sila sapagkat ikaw ay mapagbiyaya at maawaing Diyos. Ngayon nga aming Diyos, na dakila, na makapangyarihan at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan, huwag mong ngariing munting bagay sa harap mo ang hirap na dumating sa amin, sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe, at sa aming mga saserdote, at sa aming mga propeta, at sa aming mga magulang, at sa iyong buong bayan, mula sa kapanahunan ng mga hari sa Assyria hanggang sa araw na ito. Gayon may banal ka sa lahat na dumating sa amin, sapagkat gumawa kang may pagtatapat, ngunit nagsigawa kaming may kasamaan. Kahit ang aming mga hari, ang aming mga pangulo, ang aming mga saserdote, o ang aming mga magulang man, hindi nangagingat ng iyong kautusan, o nakinig man sa iyong mga utos at sa iyong mga patotoo na iyong ipinatotoo laban sa kanila, sapagkat sila'y hindi nang naglingkod sa iyo sa kanilang kaharian, at sa iyong dakilang kagandahang loob na iyong ipinakita sa kanila, at sa malaki at mabungang lupain na iyong ibinigay sa harap nila, o nagsihiwalay man sila sa kanilang mga masamang gawa. Narito, kami ay mga alipin sa araw na ito, at tungkol sa lupain na iyong ibinigay sa aming mga magulang upang kanin ang bunga niyaon, at ang buti niyaon, narito, kami ay mga alipin doon. At ang lupain ay nagbubunga ng marami sa ganang mga hari na iyong inilagay sa amin dahil sa aming mga kasalanan. Sila na may kapangyarihan din sa aming mga katawan, at sa aming hayop sa ikapagsasaya nila, at kami ay nangasa malaking kapanglawan. At gayon may dahil sa lahat na ito ay tapat na nangakikipagtipan kami, at isinusulat namin, at tinatakdaan ng aming mga prinsipe, ng aming mga levita, at ng aming mga saserdote. 10 kabanata. Yaon ngang nagsipagtakda ay si Nehemias, ang tagapamahala na anak ni Hachalias, at si Sedecias, si Seraias, si Azarias, si Jeremias, si Pashur, si Amarias, si Malkias, si Hatus, si Sebanias, si Maloch, si Harim, si Meremoth, si Obadias, si Daniel, si Ginethon, si Baruch, si Mesulam, si Abias, si Mayamin, si Maazias, si Bilgai, si Semaias, ang mga ito'y saserdote. At ang mga Levita, sa makatuwid bagay, si Jesua na anak ni Azanias, si Binui, sa mga anak ni Henadad,
si Kadmiel, at ang kanilang mga kapatid, si Sebanias, si Odaya, si Selita, si Pelayas, si Hanan, si Micha, si Rehob, si Hasabias, si Zakur, si Serebias, si Sebanias, si Odaya, si Bani, si Beninu. Ang mga puno ng bayan, si Pharos, si Pahath Moab, si Elam, si Zatu, si Bani, si Buni, si Asgad, si Bebay, si Adonias, si Bigvai, si Adn, si Ater, si Ezekias, si Azur, si Odaya, si Hasam, si Bezai, si Arif, si Anathoth, si Nebi, si Magpias, si Mesulam, si Hazir, si Mesezabel, Sadok, si Jadua, si Pelatias, si Hanan, si Ananias, si Hoseas, si Hananias, si Asub, si Lohes, si Pilha, si Sobek, si Rehum, si Hasabna, si Maaseas, at si Ahias, si Hanan, si Anan, si Malok, si Harim, si Baana. At ang nalabi sa bayan, ang mga saserdote, ang mga levita, ang mga tagatanod pinto, ang mga awit, ang mga Nethineo, at lahat ng nagsihiwalay sa mga bayan ng mga lupain sa kautusan ng Diyos, ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak na lalaki at babae, bawat may kaalaman at kaunawaan. Sila'y nagsilakip sa kanilang mga kapatid na kanilang mga mahal na tao at nagsisumpa at nagsipanumpa na magsilakad sa kautusan ng Diyos na nabigay sa pamamagitan ni Moises na lingkod ng Diyos at upang magsiganap at magsigawa ng lahat na utos ng Panginoon na aming Panginoon at ng kaniyang mga kahatulan at ng kaniyang mga palatuntunan. At hindi namin ibibigay ang aming mga anak na babae sa mga bayan ng lupain o papag-aasawahin man ang kanilang mga anak na babae para sa aming mga anak na lalaki. At kung ang mga bayan ng lupain ay manggagdala ng mga kalakal o ng anumang pagkain sa araw ng Sabbath upang ipagbili, na kami ay hindi magsisibili sa kanila sa Sabbath o sa pangiling araw. Aming ipagpapahinga ang 7 taon at ang pagsingil ng bawat utang. Kami naman ay nangagpasiya rin sa sarili namin na makiambag sa taon-taon ng 3 bahagi ng isang siklo ukol sa paglilingkod sa bahay ng aming Diyos. Ukol sa tinapay na handog at sa palaging handog na harina at sa palaging handog na susunugin sa mga Sabbath, sa mga bagong buwan, sa mga takdang kapistahan at sa mga banal na bagay at sa mga handog dahil sa kasalanan upang itubos sa Israel at sa lahat na gawain sa bahay ng aming Diyos. At kami ay nangagsapalaran ang mga saserdote, ang mga Levita at ang bayan dahil sa kaloob na panggatong upang dalhin sa bahay ng aming Diyos ayon sa mga sangbahayan ng aming mga magulang sa mga panahong takda taon-taon upang sunugin sa ibabaw ng dambana ng Panginoon naming Diyos gaya ng nasusulat sa kautusan. At upang dalhin ang mga unang bunga ng aming lupa at ang mga unang bunga ng lahat na bunga ng sarisaring puno ng kahoy taon-taon sa bahay ng Panginoon. Gayon din ang panganay sa aming mga anak na lalaki at sa aming hayop, gaya ng nasusulat sa kautusan, at ang mga panganay sa aming bakahan at sa aming mga kawan, upang dalhin sa bahay ng aming Diyos sa mga saserdote na nagsisipangasiwa sa bahay ng aming Diyos. At upang aming dalhin ang mga unang bunga ng aming harina at ang aming mga handog na itataas, at ang bunga ng sarisaring punong kahoy, ang alak at ang langis sa mga saserdote, sa mga silid ng bahay ng aming Diyos, at ang 10 bahagi ng aming lupa sa mga Levita, sapagkat sila na mga Levita ay nagsisikuha ng mga 10 bahagi sa lahat na aming mga bayan na bukiran. At ang saserdote na anak ni Aaron ay sasama sa mga Levita, pagka ang mga Levita ay nagsisikuha ng mga 10 bahagi, at isasampa ng mga Levita ang 10 bahagi ng mga 10 bahagi sa bahay ng aming Diyos, sa mga silid sa loob ng bahay ng kayamanan. Sapagkat ang mga anak ni Israel at ang mga anak ni Levi ay magdadala ng mga handog na itataas, na trigo, alak at langis sa mga silid na kinaroroonan ng mga sisidlan ng santuaryo at ng mga saserdote na nagsisipangasiwa at ng mga tagatanod pinto at ng mga awit, at hindi namin pababayaan ang bahay ng aming Diyos. 11 na kabanata. At ang mga prinsipe ng bayan ay nagsitahan sa Jerusalem. Ang nalabi naman sa bayan ay nangagsapalaran upang mangagdala ng isa sa bawat 10 na magsisitahan sa Jerusalem na bayang banal at 9 na bahagi sa ibang mga bayan.
at pinagpala ng bayan ang lahat na lalaki na nagsihandog na kusa na magsisitahan sa Jerusalem. Ang mga ito nga ang mga pinuno sa lalawigan na nagsitahan sa Jerusalem. Ngunit sa bayan ng Juda ay tumahan bawat isa sa kaniyang pag-aari sa kanilang mga bayan. Sa makatuwid bagay ang Israel, ang mga saserdote, at ang mga Levita, at ang mga Nethineo, at ang mga anak ng mga lingkod ni Solomon. At sa Jerusalem ay nagsitahan ang ilan sa mga anak ni Juda at sa mga anak ni Benjamin. Sa mga anak ni Juda, si Athias na anak ni Uzias, na anak ni Zacarias, na anak ni Amarias, na anak ni Sephatias, na anak ni Mahalalel, sa mga anak ni Fares. At si Maasías na anak ni Baruch, na anak ni Kolhose, na anak ni Hazayas, na anak ni Adaias, na anak ni Joyarib, na anak ni Zacarias, na anak na Silonita. Ang lahat ng mga anak ni Fares na nagsitahan sa Jerusalem ay 468 na mga matapang na lalaki. At ang mga ito ang mga anak ni Benjamin, si Salu na anak ni Mesulam, na anak ni Joed, na anak ni Pedaias, na anak ni Kulayas, na anak ni Maaseias, na anak ni Ithiel, na anak ni Jesaiah. At sumusunod sa kaniya si Gabay, si Salai, na 928. At si Joel na anak ni Zikri ay kanilang tagapamahala. At si Jehudas na anak ni Senua ay ikalawa sa bayan. Sa mga saserdote, si Jedaias na anak ni Joyarib, si Jachin, si Seraias na anak ni Hilkias, na anak ni Mesulam, na anak ni Sadok, na anak ni Meraioth, na anak ni Ahitub, na pinuno sa bahay ng Diyos. At ang kanilang mga kapatid na nagsigawa ng gawain sa bahay, 822. At si Adaias na anak ni Jeroham, na anak ni Pelalias, na anak ni Amsi, na anak ni Zacarias, na anak ni Pashur, na anak ni Malkias. At ang kaniyang mga kapatid na mga pinuno sa mga sangbahayan ng mga magulang, 242. At si Amasai na anak ni Azarael, na anak ni Azai, na anak ni Mesilemoth, na anak ni Immer. At ang kanilang mga kapatid na mga makapangyarihang lalaki na matatapang, 128. At ang kanilang tagapamahala ay si Zabdiel na anak ni Gedolim. At sa mga Levita, si Semaias na anak ni Hasub, na anak ni Azrikam, na anak ni Hasabias, na anak ni Buni. At si Sabethai at si Jozabad sa mga pinuno ng mga Levita na siyang nagsipamahala sa mga gawain sa labas sa bahay ng Diyos. At si Matanias na anak ni Micha, na anak ni Zabdi, na anak ni Asaf, na siyang pinuno upang magpasimula na magpasalamat sa panalangin. At si Bakbusias sa ikalawa sa kaniyang mga kapatid. At si Abda na anak ni Samua, na anak ni Galal, na anak ni Heduthun. Lahat na Levita sa bayang banal, 284. Bukod dito ay ang mga tagatanod pinto na si Akub, si Talmon at ang kanilang mga kapatid na nangagbabantay sa mga pintuang bayan ay 172. At ang nalabi sa Israel sa mga saserdote, sa mga Levita ay nanga sa lahat na bayan ng Juda, bawat isa'y sa kaniyang mana. Ngunit ang mga Nethineo ay nagsitahan sa Ophel at si Siha at si Gispa ay nasa mga Nethineo. Ang tagapamahala naman sa mga Levita sa Jerusalem ay si Uzi na anak ni Bani, na anak ni Hasabias, na anak ni Matanias, na anak ni Micha, sa mga anak ni Asaf na mga awit na nasa mga gawain sa bahay ng Diyos. Sapagkat may utos na mula sa hari tungkol sa kanila at takdang pagkain na ukol sa mga awit ayon sa kailangan sa bawat araw. At si Pethahias na anak ni Mesezabel sa mga anak ni Zerah na anak ni Juda ay nasa kapangyarihan ng hari sa lahat ng bagay na tungkol sa bayan. At tungkol sa mga nayon pati ng kanilang mga bukid, ang ilan sa mga anak ni Juda ay nagsitahan sa Chiriat Arba at sa mga nayon niyaon at sa Dibon at sa mga nayon niyaon at sa Jekabzeel at sa mga nayon niyaon at sa Jesua at sa Molada at sa Beth Pelet at sa Hasar Sual at sa Beerseba at sa mga nayon niyaon at sa Siklag at sa Mekona at sa mga nayon niyaon at sa Enriman at sa Suriah at sa Jarmuth, sa Zanoah, sa Adulam at sa mga nayon niyaon sa Lachis at sa mga parang niyaon sa Azika at sa mga nayon niyaon. Gayon sila nagsihantong mula sa Beerseba hanggang sa libis ni Hinnom. Ang mga anak ni Benjamin naman ay nagsitahan mula sa Geba hanggang sa Michmas at sa Aya at sa Bethel at sa mga nayon niyaon at sa Anathoth, sa Nub, sa Ananiah, sa Hasor, sa Rama, sa Gitaim,
sa Hadid, sa Seboim, sa Nebalath, sa Lod at sa Ono na libis ng mga manggagawa. At sa mga Levita ay ang ibang mga bahagi sa Juda na pumisan sa Benjamin. 12 na kabanata. Ang mga ito nga ang mga saserdote at ang mga Levita na nagsisampa na kasama ni Zorobabel na anak ni Sealtiel at ni Jesua, si Seraias, si Jeremias, si Ezra, si Amarias, si Maluk, si Hartus, si Sechanias, si Reum, si Meremoth, si Ido, si Ginetho, si Abias, si Mayamin, si Maadias, si Bilga, si Semayas, at si Hoyarib, si Hedayas, si Salom, si Amok, si Hilcias, si Hedayas. Ang mga ito'y ang mga pinuno sa mga saserdote at sa kanilang mga kapatid sa mga kaarawan ni Jesua. Bukod dito yung mga Levita, si Jesua, si Binui, si Kadmiel, si Serebias, si Juda, at si Mathanias na namamahala sa pagpapasalamat, siya at ang kaniyang mga kapatid. Si Bakbusias naman at si Uni na kanilang mga kapatid ay nagkakaharapan sa kani-kaniyang pulutong. At naging anak ni Jesua si Joyasim, at naging anak ni Joyasim si Eliasib, at naging anak ni Eliasib si Joyada, at naging anak ni Joyada si Jonathan, at naging anak ni Jonathan si Jadua. At sa mga kaarawan ni Joyasim ay mga saserdote na mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, kay Seraias, si Meraias, kay Jeremias, si Hananias, kay Ezra, si Mesulam, kay Amarias, si Johanan, kay Melicha, si Jonathan, kay Sebanias, si Joseph, kay Harim, si Adna, kay Meraioth, si Helkai, kay Ido, si Zacharias, kay Ginnathon, si Mesulam, kay Abias, si Zikri, kay Miniamin, kay Moadias, si Piltai, kay Bilga, si Samua, kay Samias, si Jonathan, at kay Joyarib, si Mathanai, kay Jedias, si Uzi, kay Salai, si Kalai, kay Amok, si Eber, kay Hilcias, si Hasabias, kay Jedaias, si Nathanael. Ang mga Levita sa mga kaarawan ni Eliasib, ni Joyada, at ni Johanan, at ni Jadua ay nangasulat sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang. Gayon din ang mga saserdote sa paghahari ni Dario na taga-Persya. Ang mga anak ni Levi na mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangasulat sa aklat ng mga alaala hanggang sa mga kaarawan ni Johanan na anak ni Eliasib. At ang mga pinuno ng mga Levita, si Hasabias, si Serabias, si Jesua na anak ni Kadmiel, na may mga kapatid na nanga sa tapat nila upang magsipuri at nangagpasalamat ayon sa utos ni David na lalaki ng Diyos sa pulutong at pulutong. Si Matanias at si Bukbutias, si Obadias, si Mesulam, si Talmon, si Akub ay mga tagatanod pinto na nangagbabantay sa mga kamalig ng mga pintuang bayan. Ang mga ito'y sa mga kaarawan ni Joyatim na anak ni Jesua, na anak ni Josadak, at sa mga kaarawan ni Nehemias na tagapamahala at ng saserdoting Ezra na kalihim. At sa pagtatalaga ng kuta ng Jerusalem ay kanilang hinanap ang mga Levita mula sa lahat nilang dako upang dalhin nila sila sa Jerusalem, na ipagdiwang ang pagtatalaga na may kasayahan, na may mga pagpapasalamat at may mga awitan din, may mga simbalo, mga salteryo at may mga alpa. At ang mga anak ng mga awit ay nagpipisan mula sa kapatagan ng palibot ng Jerusalem at mula sa mga nayon ng mga Netofatita. Mula rin naman sa Beth Gilgal at mula sa mga parang ng Geba at ng Azmaveth, sapagkat nangagtayo sa ganang kanila ang mga manggaawit ng mga nayon sa palibot ng Jerusalem. At ang mga saserdote at ang mga Levita ay nangagpakalinis at kanilang nilinis ang bayan at ang mga pintuang bayan at ang kuta. Nang magkagayoy isinampa ko ang mga prinsipe sa Juda sa ibabaw ng kuta at akin silang pinapagdalawang malaking pulutong na nangagpasalamat at nagsiyaong sunod-sunod, na ang isa'y lumalakad sa kanan sa ibabaw ng kuta sa dako ng pintuang bayan ng tapunan ng dumi. At sumusunod sa kanila si Osias at ang kalahati sa mga prinsipe sa Juda, at si Azarias, si Ezra, at si Mesulam, si Juda at si Benjamin, at si Semayas, at si Jeremias, at ang iba sa mga anak ng mga saserdote na may mga pakakak, si Zacharias na anak ni Jonathan, na anak ni Semayas, na anak ni Mathanias, na anak ni Mikaya, na anak ni Zakur, na anak ni Asaph,
At ang kaniyang mga kapatid na si Semaias at si Azarel, si Milalai, si Gilalai, si Maai, si Nathanael at si Juda, si Hanani, na may mga panugtog ng tugtugin ni David na lalaki ng Diyos. At si Ezra na kalihim ay nasa unahan nila. At sa tabi ng pintuang bayan ng bukal at nagtuwid sila sa harapan nila na sila'y nagsisampa sa mga baitang ng bayan ni David sa sampahan sa kuta sa ibabaw ng bahay ni David hanggang sa pintuang bayan ng tubig sa dakong silanganan. At ang isang pulutong nila na nagpapasalamat ay yumaong sinalubong sila at ako'y sa hulihan nila na kasama ko ang kalahati ng bayan sa ibabaw ng kuta sa itaas ng muog ng mga hurno hanggang sa maluwang na kuta. At sa ibabaw ng pintuang bayan ng Ephraim at sa matandang pintuang bayan at sa pintuang bayan ng mga isda at sa muog ng Hananel at sa muog ng Mea hanggang sa pintuang bayan ng mga tupa. At sila'y nagsitayong nangakatigil sa pintuang bayan ng bantay. Sa gayoy nagsitayo ang 20 pulutong nila na nangagpasalamat sa bahay ng Diyos at ako at ang kalahati sa mga pinuno na kasama ko. At ang mga saserdote, si Eliasim, si Maaseias, si Miniamin, si Micaias, si Elioenai, si Zacharias at si Hananias na may mga pakakak, at si Maasaias at si Semaias at si Eleazar at si Uzi at si Yohanan at si Malkias at si Elam at si Ezer. At ang mga awit ay nagsiawit ng malakas na kasama si Jezrahias na tagapamahala sa kanila. At sila'y nangaghandog ng malalaking hain ng araw na yaon at nangagalak, sapagkat sila'y pinapagkatuwa ng Diyos ng di kawasa, at ang mga babae naman at ang mga bata ay nangagalak. Naanupat ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. At ng araw na yaon ay nahalal ang ilan sa mga lalaki sa mga silid na ukol sa mga kayamanan, sa mga handog na itataas, sa mga unang bunga, at sa mga ika-10 bahagi, upang pisanin sa mga yaon, ayon sa mga bukid ng mga bayan, na mga bahaging takda ng kautusan sa mga saserdote at mga Levita. Sapagkat kinagagalakan ng Juda ang mga saserdote at mga Levita na nagsitayo. At sila'y nangagingat ng tungkulin sa kanilang Diyos, at ng tungkulin sa paglilinis, at gayong ginawa ng mga awit at mga tagatanod pinto, ayon sa utos ni David at ni Salomon sa kaniyang anak. Sapagkat sa mga kaarawan ni David at ni Asaph ng una ay may pinuno sa mga awit at mga awit na pagpuri at pasasalamat sa Diyos. At ang buong Israel sa mga kaarawan ni Zorobabel at sa mga kaarawan ni Nehemias ay nangagbigay ng mga bahagi ng mga awit at mga tagatanod pinto ayon sa kailangan sa bawat araw, at kanilang itinalaga sa mga Levita, at itinalaga ng mga Levita sa mga anak ni Aaron. 13 na kabanata. Nang araw na yaon ay bumasa sila sa aklat ni Moises sa pakinig ng bayan, at dooy nasumpungang nakasulat na ang Amonita at Moabita ay huwag papasok sa kapulungan ng Diyos magpakailanman. Sapagkat hindi nila sinalubong ang mga anak ni Israel ng tinapay at ng tubig, kundi inupahan si Balaam laban sa kanila upang sumpain sila. Gayon may pinapaging pagpapala ng aming Diyos ang sumpa. At nangyari nang kanilang marinig ang kautusan na inihiwalay nila sa Israel ang buo karamihang halo-halo. Bago nga nangyari ito, si Eliasib na saserdote na nahalal sa mga silid ng bahay ng aming Diyos, palibhasay nakipisan kay Tobias, ay ipinaghanda siya ng isang malaking silid na kinasisidlan noong una ng mga handog na harina, ng mga kamangyan at ng mga sisidlan at ng mga ika-10 bahagi ng trigo, ng alak at ng langis na nabigay sa pamamagitan ng utos sa mga Levita at sa mga awit at sa mga tagatanod pinto at ang mga handog na itataas na ukol sa mga saserdote. Ngunit sa buong panahong ito ay wala ako sa Jerusalem, sapagkat sa 32 taon ni Artajerjes na hari sa Babylonia ay naparoon ako sa hari, at pagkatapos ng ilang araw ay nagpaalam ako sa hari. At ako'y naparoon sa Jerusalem, at naalaman ko ang kasamaang ginawa ni Eliasib tungkol kay Tobias sa paghahanda niya sa kaniya ng isang silid sa mga looban ng bahay ng Diyos. At ikinamanglaw kong mainam, kaya't aking inihagis ang lahat na kasangkapan ni Tobias sa labas ng silid. Nang magkagayoy nagutos ako at nilinis nila ang mga silid, at dinala ko uli roon ang mga sisidlan ng bahay ng Diyos pati ng mga handog na harina at ng kamangyan. At nahalata ko na ang mga bahagi ng mga Levita ay hindi nangabigay sa kanila. Naanopat ang mga Levita at ang mga awit na nagsisigawan ng gawain ay nangagsitakas bawat isa sa kani-kaniyang bukid.
Nang magkagayoy, nakipagtalo ako sa mga pinuno at sinabi ko, bakit pinabayaan ang bahay ng Diyos? At pinisan ko sila at inilagay sa kanilang kalagayan. Nang magkagayoy, dinala ng buong Juda ang 10 bahagi ng trigo at ng alak at ng langis sa mga ingatang yaman. At ginawa kong mga taga-ingat yaman sa mga ingatang yaman si Selemias na saserdote at si Sadok na kalihim at sa mga Levita si Pedaias. At kasunod nila ay si Hanan na anak ni Zakur na anak ni Mathanes, sapagkat sila'y nangabilang na tapat at ang kanilang mga katungkulan ay magbahagi sa kanilang mga kapatid. Alalahanin mo ako, o aking Diyos, tungkol dito, at huwag mong pawiin ang aking mga mabuting gawa na aking ginawa sa ikabubuti ng bahay ng aking Diyos at sa pagganap ng kaugaliang paglilingkod doon. Nang mga araw na yaon ay nakita ko sa Juda ang ilang nagpipisa sa mga ubasan sa Sabbath at nagdadala ng mga uhay at nangasasakay sa mga asno, gaya naman ng alak, mga ubas at mga higos, at lahat na sari-saring pasan na kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabbath. At ako'y nagpatotoo laban sa kanila sa kaarawan na kanilang ipinagbibili ang mga pagkain. Do'y nagsisitahan naman ang mga taga-Tiro na nangagpapasok ng isda at ng sari-saring kalakal at nangagbibili sa Sabbath sa mga anak ni Juda at sa Jerusalem. Nang magkagayoy, nakipagtalo ako sa mga mahal na tao sa Juda at sinabi ko sa kanila, anong masamang bagay itong inyong ginagawa at inyong nilalapastangan ang araw ng Sabbath? Hindi ba nagsigawa ng ganito ang inyong mga magulang at hindi ba dinala ng ating Diyos ang buong kasamaang ito sa atin at sa bayang ito? Gayon may nangagdala pa kayo ng higit na pag-iinit sa Israel sa paglapastangan ng Sabbath. At nangyari na nang ang pintuang bayan ng Jerusalem ay magpasimulang magdilim bago dumating ang Sabbath, aking iniutos na ang mga pintuan ay sarhan at iniutos ko na huwag nilang buksan hanggang sa makaraan ng Sabbath. At ang ilan sa aking mga lingkod ay inilagay ko sa mga pintuang bayan upang walang maipasok na pasan sa araw ng Sabbath. Sa gayoy, ang mga mangangalakal at manininda ng sari-saring kalakal ay nangatigil sa labas ng Jerusalem na minsan o makalawa. Nang magkagayoy, nagpatotoo ako laban sa kanila at nagsabi sa kanila, bakit nagsisitigil kayo sa may kuta? Kung kayo'y magsigawa uli ng ganiyan, aking pagbubuhatan ng kamay kayo. Mula ng panahong yaon ay hindi na sila naparoon pa ng Sabbath. At ako'y nagutos sa mga Levita na sila'y mangagpakalinis at sila'y magsiparoon at ingatan ng mga pintuang bayan upang ipangilin ang araw ng Sabbath. Alalahanin mo ako, o aking Diyos, dito man at kahabagan mo ako ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan. Nang mga araw namang yaon ay nakita ko ang mga Judyo na nangaga-asawa sa mga babae ng Asdod, ng Ammon at ng Moab. At ang kanilang mga anak ay nagsasalita ng kalahati sa wikang Asdod at hindi makapagsalita ng wikang Judyo kundi ayon sa wika ng bawat bayan. At ako'y nakipagtalo sa kanila at sinumpa ko sila at sinaktan ko ang iba sa kanila at sinabunutan ko sila at pinasumpa ko sila sa pamamagitan ng Diyos na sinasabi ko, kayo'y huwag mangagbibigay ng inyong mga anak na babae na maging asawa sa kanilang mga anak na lalaki, ni magsisikuha man ng kanilang mga anak na babae sa ganang inyong mga anak na lalaki o sa inyong sarili. Hindi ba nagkasala si Solomon na hari sa Israel sa pamamagitan ng mga bagay na ito? Gayunman sa gitna ng maraming bansa ay walang haring gaya niya. At siya'y minahal ng kaniyang Diyos at ginawa siyang hari ng Diyos sa buong Israel. Gayon may pinapagkasala rin siya ng mga babaeng taga-ibang lupa. Didinggin nga ba namin kayo na inyong gawin ang lahat ng malaking kasamaang ito na sumalangsang laban sa ating Diyos sa pag-aasawa sa mga babaeng taga-ibang lupa at isa sa mga anak ni Joyada na anak ni Eliasib na dakilang saserdote ay manugang ni Sanballat na Horonita, kaya't aking pinalayas siya sa akin. Alalahanin mo sila, o Diyos ko, sapagkat kanilang dinuma ng pagkasaserdote at ang tipan ng pagkasaserdote at ng sa mga Levita. Ganito ko nilinis sila sa lahat ng taga-ibang lupa at tinakdaan ko ng mga katungkulan ng mga saserdote at ang mga Levita na bawat isa'y sa kaniyang gawain. At tungkol sa kaloob na panggatong sa mga takdang panahon at tungkol sa mga unang bunga. Alalahanin mo ako, o Diyos ko, sa ikabubuti